Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng analysis dito, partial lang na analysis to dahil wala naman tayo sa lugar. Kaya very partial ang ating analysis. Ngunit merong kunting maitulong ito sa inyong paghahanap dyan. Okay, so itong nauna, ito ay isang stone map ito. At kung nakikita nyo ay meron siyang compass bearing ito. And then ito yung norte. Kung nakaturo yan sa norte, so ito na yung pinaka eksaktong posisyon sa paghanap. So kung ito ay norte diyan sa actual, so ang ibig sabihin yan south ito. Ito ang east and west. So ayan. So ang item ay nasa east. Ito umaanggulo siya ng mga 10 degrees lang siguro to, nagaganyan yan eh. So dito yan ang ano. Ito yung ano ng east linya, and then nakaanggulo yung hindi siya perfect east, nasa southeast siya, southeast ang item. Ang distansya diyan ang hindi natin sigurado, pero karamihan nga ang dot ay 5 meters. So unang distansya natin ay papuntang southeast, papunta diyan in 5 meters. Sundan nyo lang ang angle nitong nasa bato, kasi ang bato ay stone map yan. So halimbawa ito na angle, kulayan natin ng dilaw. Halimbawa ito na angulo, ito yung item dito yan galing. So yan na angle ang sundan. So idiretso doon sa unahan. So dito yan 5 meters southeast. Ayan mga ka-TH. So itong arrow, ito kasi ang norte. Reference lang yan. Ang item ay nasa southeast. And then sa bandang south, ito ang kahulugan nito ay cave. Meron daw cave sa banda rito. Ay merong cave. So cave itong ganito. Kung napansin nyo, hindi pa baba. Kung nakaganyan ay hukay, underground. Itong pataas, cave yan. So banda rito sa south ay meron sigurong slope dyan, mountain. And then sa gilid ng slope ay merong cave. Susundan nyo lang tong ito na linya papunta dito sa unahan kung saan kayo ituturo niyan. Kapag cave ay siyempre malayo-layo yan, nasa 200 meters, 100 meters. Kung napansin nyo itong linya dito, ito na linya ay mas mahaba kaysa linya dito. So ibig sabihin malayo-layo nga ang south. So bakit nilagyan nila sa south ng ganyan? So pwedeng merong nakalagay sa south, sa cave, sa loob ng cave. Kasi ang nasa mapa kasi ito nakalagay sa mapa ng papel. Itong stone map, supporting lang ito sa mapa na papel. Sakaling mawala yung mapa na papel, at least meron silang reference na bato. Kaya siya tinatawag na stone map. Okay, so meron ibang mga dito pero hindi malalim to. Pwedeng natural lang yan. Pero yung isa dito ang malalim. Ayan, so pag-check nyo lang sa likod, sa south, kung merong kuweba, merong sloping mountain, merong pangpang ng bundok, hanapin ng kuweba sa linya nito kung saan naka-align yan. Ang north ay walang laman ang north kasi ito ay reference lang sa compass.
So ayan, yan ang aking partial analysis dyan mga kababayan. Wala dito sa under, wala yan kasi yan ay reference marker lang. Okay, tingnan pa natin ang iba. Marami kasing ito, pinagaluhalo ko na to. Marami ang may-ari nito. Pinagaluhalo ko na. Ito naman, tinatawag ni Katiets na turtle shape. Para kasing may likod siya, no? Pero ang likod niya ay nabiyak eh. Ngayon, ang turtle kapag naka nakaturo pataas ang ulo, ay dalawa ang ano niyan, ang kahulugan. Kung merong sloping mountain sa unahan nito, ang tinuturo niyan ay ibabaw. So pwedeng waterfalls, pwedeng ibabaw ng waterfalls. At doon maghanap ng countersign nito. Ngayon, ang pangalawa nito, ito yung una, hanapin ang itaas, ang waterfalls. Kasi may tubig dyan, siguradong may dumadaloy na waterfalls dyan. Sa unahan nito, malayo yan kapag nakaturo yung ulo. Malayo, 200 meters or minsan 300 pa. And then, dahil sa yung angle ng ulo ay nagaganito, ay pwede ring sa kanyang baba. Pwedeng dito sa baba ng itong likod. Under sa pagong. So tingnan nyo, kunin nyo itong mga bato, igulong nyo yan, and then masuhin nyo ang malapad na bato diyan, baka mayroong butas. Baka patch lang siya, di ba? Parang nakapatch lang ng simento. Ito nga, ito, nakita nyo to? Ayan. Parang patch yan, no? Ayan, no, bilog, and then parang sinimento ito. Check nyo rin yan, baka yan yung butas. At kapag ganyan, sucker deposit yan, or quick deposit na nakasuksok lang sa bato. So ito yung number 1, nahanapin ng falls. Number 2, ay i-check nyo ang under sa likod ng pagong. Okay, so punta tayo sa pangatlong bato. Ito very classic to na na example. So dalawang kahulugan nito, treasure beside the rock at treasure in 5 meters. Okay, so ito na naman yung item. Ayan, so yung cross na yan, ang kahulugan din niya ay dalawa. Pwedeng bearing ng compass at pwede ring meaning ng X ay ay hindi ito X, ito ay cross. Meaning ng cross ay 10. Ayan, so kung ito ay nakaturo sa apat na direksyon, sabihin natin ito yung north, south, west, east. Kapag ganito, diyan sa lugar nyo, magdala kayo ng compass. So, ibig sabihin, kunin nyo ang angle nito. Diyan, so ano na yan, southwest na yan. So, i-proceed nyo dito sa unahan, sa layo na 5. Unang test dig 5, pangalawang test dig is 10 meters. Saan ba natin nakuha ang 10? Galing sa sign na cross. Kasi ang cross ay 10 sa hapon, di ba? At ang hole, karamihan ng one hole is 5 meters. So test dig sa 5, test dig din sa 10. Ang test dig pwedeng aabot ng 3 meters. At kapag mayroong mga man-made na bagay na nakuha nyo sa test dig, yun na yun. Patuloy nyo na. Hanggang 7 meters lang ang mga giveaway. Hindi na lalalim pa doon. Okay, so ang item dito ay southwest. So ito ay southwest. Halos 45 degrees siya. Southwest. Layo, 5 meters first test dig, pangalawang test dig 10 meters. Okay, punta tayo sa ito, grabe, napaka-legit nito. Ayan, nakita nyo ay talagang man-made, di ba?
Kapag mga ganitong malalaking marka, double B. Kapag mga malalaking marka, mga ka-TH, yan ay malayo yan. Meron na akong nakita na ganyan ganun din sa creek. Doon sa Bukidnon ay ang layo ng countersign nito. Susundan nyo lang to. Hanggang ano yan, hanggang 300 meters yan, nalayo. Malayo talaga yan. So ano bang hanapin sa 300 meters? Merong tinuturo yan na isang bato pa na may marka. So kung ano man yung marka doon, doon na naman kayo mag-analyze ng pangalawa. Basta ito ang sinabi niya is double the distance. Kasi malaki siya. Halimbawa, sukatin nyo ito ng inyong purgadera, ng tape measure nyo. Halimbawa, ang haba niyan ay 50 inches. Kasi mahaba talaga siya, sobra pa siguro. Palagay ko yan ay nasa 75 yan eh. Palagay ko to nasa 80 o 75 meters. Inches. So kung sa meters, bali 80 na siya. So check, pinakamalapit 80, pero double kasi sabi niya, yung dalawang B na nagkaganyan, ibig sabihin niya, double the distance. So double the distance, kung ang unang B ay 80, so ang pangalawa ay 160. So pinakamalayo niya, estimate lang natin yan ay 160. Given sa B, kung bawat B ay 80 metros. So 160 meters sa unahan, sundan lang yan. Hanapin ang another countersign. Okay mga ka-TH, pero panigurado, pukpukin nyo rin itong bato. Pukpukin nyo ang bato, panigurado ng maso, baka merong nakapats. Lalo na itong dito, maraming mga dot to. Pero kapag ganito, trail marker talaga yan. Meron na ako nakitang ganyan. Doon nga sinabi ko sa Bukidnon. Itong inupuan ni ka-TH, merong parang X dyan. Ang X ay target yan eh. Ano ba pagkakaiba ng X? Ganitong pagkasulat ng X. While ang 10 is perfect talaga siya na cross. So kung X target yan, dyan lang talaga. So pwedeng merong ano dyan, sucker deposit. Masuhin nyo rin yan. Baka merong nakapats. Okay, so punta tayo sa panghuli ito. Merong parang itong pinagtataka nila ka-TH, bakit merong parang mga box, mga nakaganyan. Well, merong maraming ganito maka-encounter ka rin ng ganito sa bundok na natural pattern. Pero pwedeng man-made din ito. At kung man-made ito, ang ibig sabihin niya ay several boxes. Marami, plenty of boxes na nariyan sa lugar. So saan ba pwede? Okay, so maganda sana kung may locator kayo kasi ituturo naman kayo kung nasaan, di ba? Pero una diyan na prospect o na suspect ay ito talaga. Itong malapad na bato na may mga guhit na pa-cross-cross. So yan mismo ay nagsabi na treasure boxes, marami. So ito ang i-test dig nyo. Lalo na kapag mag-detect yan, test dig nyo yan. Baka nakaano lang dyan, baka may simento lang dyan na nakatakip. Ngayon pangalawa ay itong naka-riprap. Nakita nyo, naka-riprap yan eh. So tanggalin ng mga riprap na bato na yan at tingnan kung ano ang tinatakpan yan, kung anong nakatago dyan. Pwede rin pag natanggal nyo ang lahat ng bato ay maghukay pa rin kayo pababa. Kahit 2 meters lang. Ayan, so dalawa lang ang suspect dito, itong malapad na bato at mga ripraps. So ang kahulugan niya kung man-made yan ay
plenty of boxes. Maraming boxes pero hindi natin alam kung ginto lahat o baka mga barya o jewelries. Pero hindi yan itatago ng Hapon kung walang halaga eh. Kaya kung ibabaon nila, itatago, ibig sabihin may halaga. Okay, so yan lang ang ating mga katiyats, partial analysis ng inyong mga signs na napadala. At sa gustong magpadala ay isend nyo lang dito sa temporary ko lang kasi ito na Facebook. Ang Facebook ko palaging na palaging na sara dahil nga sa mga post. So ito yung aking Facebook. Ang profile niyan ay Cesar Limar yan. So ang profile nito ay Incredible Hulk. So ganyan si Cesar Limar. Sulat nga natin. So ganito. Yan ang Facebook ko mga katiyats, Cesar Limar. Ang profile ay Incredible Hulk. Incredible Hulk, yung green na Incredible Hulk. Right, so kayo magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Yan ang malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli mga katiyats, paalam at ingat ang lahat.